Etag, yan ang tawag sa karneng sadyang binubulok para ma-preserve din daw ng mga tiga-Cordillera. Kung minsan nga, inuuod pa. Kaya mo? Kakain ka ba nito? Ito ang etag, ang tradisyonal na paraan ng pagpipreserve ng karne ng mga tiga-Cordillera. Ang pinakamatandang gumagawa ng etag sa Sagada sa Mountain Province, ang ngayoy 99 anyos na si Wow. We started to give this etag, skin of the pig, purposely for the marriage and for the newborn child. When we went to attend the celebration, we have to have one slice. Wala pa raw kasi noong refrigerator, kaya gumawa sila ng paraan para ma-preserve ang karne. Because we salted that, have your hand there, about sometimes or more, 1 year. Kapag mas matagal daw ang pag-iimbak, mas sumasarap. Kahit na inaamag at inuuod pa. The meat is already attacked by worms. Me, I don't like it. If I want to take, I have to bomb it. My father is always angry to me. Parang lechon lang din. Medyo smoky yung flavor. Parang may petchin. Malambot naman ng konti. Awod! Ang magandang gawing etag, yung karneng galing sa ritual ng kasal o birthday. Ito yung itinuturing nilang good etag. Kung may good, meron ding bad o yung karneng galing naman sa libing. Kung ikaw yung sanay kumain ng ganon sa kultura mo, pwedeng wala kang maranasan. Pero kung hindi ka sanay, lalo na kung maselan yung sikmura mo, pwedeng makaranas ng diarrhea, pagsusuka, worst case, may lagnat. Kung titikman lang natin ito, pwede naman natin tikman. Pero kung hindi natin ito iluto after i-imbak ng matagal, pwede tayong makaranas ng mga nasabing sintomas. Mostly, ang gamit sa kanya, pagiging pampalasa. Hindi siya masyadong kinakain bilang main course, no main dish. Pero mas maingat na raw ngayon ang mga tiga-Cordillera sa paghahanda ng etag. Hanggat maaari, hindi nila iniimbak ng mas matagal para hindi gapangan ng uod at kapitan ng amag. Pag nakalabas, hindi siya ma-attack kasi may tendency na dadapo ang langaw. Sa Sagada Public Market, ang etag inilalagay na sa malalaking plastic container para hindi na rin dapuan ng langaw. Hindi katulad nung araw, binabalutan na rin ng dyaryo para hindi amagin. Bili na kayo ng etag, magandang klase yan. Etag po ito ng Sagada. May sariling meat shop sa tabing kalsada sa sitio Gagabaan ang pamilya ni Baldash. At ang mga sobrang karne na hindi nila naibibenta ang ginagawa nilang etag. Ang magandang parte raw ng baboy na gawing etag, yung leeg at liempo. Inasinan. Inilagay ang mga ito sa plastic container at saka ibinuro sa loob ng 3 araw. Kapag nanuot na ang asin sa karne, pauusukan gamit ang panggatong. Meron yung tinatawag namin dito na alnus. Yan yung ginagamit namin. Tapos hinahalo namin ng pine tree. Yung problema kasi sa pine tree, medyo iitim nga yung etag. Ang pagpapausok ng etag tumatagal daw ng hanggang 5 araw. Ang etag pwedeng lutuin sa iba't ibang mga putahe na matitikman sa kainan ni Jed. Papakita ko po sa inyo ang paggawa ng etag ng Sagada. Nariyang hinaluan niya ito ng asukal at ng herb na rosemary. At saka inimbak sa tradisyonal na banga sa loob ng 2 araw. Ito ang dalawa kombinasyon siya eh. Smoke siya at saka napapaarawan. Mga 1 araw, 2 araw lang itong smoke na ito. Ito naman, kahit 5 araw, ang importante parang magdidilaw siya. Ito hindi masyadong dinadapuan ng langaw eh, yung mga taba. Ang kanilang best seller, etag with white beans na perfect higupin sa malamig na klima ng Sagada. Papakita ko sa inyo yung pagluluto ng white beans with etag. Parang may sweet and sour sa yung lasa niya, yung etag, hindi naman masyadong mapait. Si Santiago, isa sa mga tinatawag nilang elder dito sa Sagada.
Madalas daw regaluhan ang karne ng baboy sa mga ginagawa niyang ritual at ginagawa niya ang mga ito na etag. Katulad ng iniregalo sa kanyang liempo na dadalhin naman niya sa bahay ng kanyang kaibigang si Chris, kung saan may munting salo-salo. Dumating kami dito na kami gumagawa ng letag. Pero hindi binibinta. Ito na yung kaukaw. Ito ang magpapaalis ng mga masasama na pumaparito sa bahay nila. Hinaluan niya ito ng manok na pinikpikan. Musa ikan nyo diyan ng kaapo-apo na naman. Pinakuloan. Kayo ito sa ikap-kabuis na don tugas na ano kas di. Magpipinikpikan tayo, may ritual dito sa bahay. Hinahalo yung etag sa manok. Thanksgiving. Maayos katamdaman. Masarap. Medyo luto na siya. Maayos-ayos na. Malambot. Ilang siglo na ang tanda ng pagpe-preserve ng karne ng mga tiga-Cordillera. Pero nakakatuwang magisnan na ginagawa pa rin nila ito hanggang ngayon. Napapanatili nila ang tradisyon at mukhang hindi ito mawawala hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.